Pero ang sabi ng Diyos, ano man ang nararamdaman mo, ang nais ng Panginoon, manalig ka, maniwala ka, na ikaw ay Kanya nang pinagaling. Ngayon, hindi yung pagkasasabihin mo lang na ikaw ay magaling na pagkawala na nga. Yun ang pananalig na nais makita sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Maliwanag po ba, nanay? Amen. Sa oras pong ito, ang Diyos po ay may gagawin sa inyong buhay. Ako po'y walang magagawa. Pero ako po'y nananalig. Kung kayo'y mananalig sa Panginoon, God will heal you. But God is expecting you to decide to have faith in Him. Amen. Next step. Hallelujah. Can we give praise to Jesus? Hallelujah. Okay. Make your choice. Make your decision. I pray that every one of us here in this place will choose to please God, not ourselves. Kasi po tayong mga tao, ang gusto natin, piniplease natin ang sarili. Yung pleasure lang natin ang ating hinahanap. Pero ang nais po ng Panginoon, today, choose to please the King of Kings and the Lord of Lords, no other than Jesus Christ. Amen! Piliin mong magalak sa iyo ang Diyos. Kasi ang isang magulang, kapag nakita niya na naganap sa buhay ng kanyang anak, yung pangarap niya sa kanyang anak, di ba napakasaya natin mga magulang? Amen. Sino yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Kung ang anak mo ay gusto mo maging doktor, abogado, inhinyero, arkitekto, o ano man, gusto mo maging pastor, evangelista, o whatever, na pangarap mo para sa iyo, at ang kawag ito nagkaroon ng katuparan, galak na galak ka. Ganon din po ang Diyos sa ating buhay. At ang pangalawa po na step na dapat po natin gawin. Tingnan po natin sa verse 37, chapter 37, verse 23. Ito po ay medyo strano siguro sa inyo. Tingnan niyo po, 23, sabi niya doon sa 23, babasahin ko sa Tagalog. Paglapit ni Jose, ayan, hinubadan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Hallelujah! Bortostrano, ano? Kasi ganito, si Jose po, nung sinabi niya sa kanyang ama, okay, ako'y pupunta, susunod ako, pupunta ako doon sa pinagagawa mo. Nagsimulang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. At ang pangalawa po, na hakbang, upang yung pangarap ng Diyos so that we can soar like wings of eagle, ay ang pong surrender. Si Jose, dahil po siya ay ginawa ng ama ng isang damit na kung saan ay nangangahulugang siya yung paborito sa pamilya. Ito po nang makita ng kanyang mga kapatid, dahil pumunta po si Jose doon sa lugar na kung saan naandun yung kanyang mga kapatid. Hindi lang po sa second, kundi sila po pumunta ng Dotan at si Jose po ay pumunta sa lugar na yon. Hinanap niya ang kanyang mga kapatid. Nung makita ni Jose ang kanyang mga kapatid at nakita rin ang kanyang mga kapatid, si Jose sabi nila, ay, eto na, si Joseph the Dreamer. Eto na yung ating pagkakataon para makaganti sa kanya. Kaya ang ginawa po, hinubad. Dahil sa galit nila, ay, yan ang pinagmamayabang mo sa amin ha, sandali nga. Ang una nilang ginawa ay hinubad yung damit na ibinigay sa kanya ng kanilang ama. Na anong ibig sabihin po? God can only strip or take away any wickedness, any sin, o anumang bagay sa buhay po natin if we surrender to God. Amen. Hindi pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay mo kung hindi mo ito isusuko sa Panginoon. Katulad ng aking sinabi kanina, God is waiting for your decision. Pero anong decision mo? Pagkatapos mong mag-desisyon, ang pangalawa pong hakbang para po maganap ang magkaroon ng katuparan ang pangarap ng Diyos sa buhay mo, isurrender mo ang buhay mo. Yes. Maliwanag po ba? Amen. Kasi po, sa ating mga tao, napakaraming bagay na gusto natin. At tandaan niyo po, ang pinakamahirap na isurrender sa ating Panginoon ay yung pong kalooban natin. Ang sabi po sa Matthew 16:24, if anyone would come after me, must deny himself. Ano ibig sabihin?
sabihin ang denying himself? Ako si Sister Susan. O, ikaw ba si Sister Susan? No, hindi ako si Susan. O, ikaw ba si... No, hindi ako si Susan. Yung bang ibig sabihin ng deny yourself? No, ano ibig sabihin ng deny yourself? Yung gusto ng laman mo, yung pangarap mo, anumang bagay na meron ka, yun ay isuko mo sa ating Panginoon. At yung gusto ng Diyos ang siyang maganap sa buhay mo. That is denying oneself. Ang hirap, ano po? Kahirap naman, Sister Susan, ang sinasabi mo. Eh, paano na yung pangarap ko na magkaroon ng magandang bahay? Paano na yung pangarap ko na kung saan ang aking anak ay aking magkaroon ng makatapos sa pag-aaral? Paano na yung pangarap ko? Alam mo ba, kapatid, as you allow God to move in your life, as you surrender your life to God, yung pangarap mo, kung ito'y kalooban ng Diyos, yan ay magkakaroon ng katuparan din. Ang nais lang ng Panginoon, isuko mo muna yung buhay mo sa kalooban ng Diyos natin. Amen! 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 Ano pa po ang dapat natin isuko? Walang iba po kundi yung ating mga pag-uugali. Yes. Amen po ba kayo dyan? Yung ugali po natin, tayong mga tao, nature na may masama tayong ugali. Dahil ito po'y pinana natin kay Adan at Eva nung sila po ay nagkasala sa halamanan ng Eden. Dumaloy na po ito sa katawan. Tignan mo yung bata. Hindi mo naman tinuturaw ang magparulatsin, pero napaparulatsin na. Diba? Tignan mo yung bata. Maya-maya nanununtok. Maya-maya nananadya. Bakit? Nasa tao na po. Nasa laman na po natin yung kasamaan. Pero ito po yung ugaling ito. Ito po ay mapapakialaman lamang ng Panginoon kapag sinabi mo sa Kanya, nag-petition ka at sinabi mo sa Kanya, Lord, ito po yung aking ugali masama. Baguhin mo ako. Isinusurrender ko sa iyo ito, Panginoon. Doon lamang pwedeng umilos ang Diyos. Pero tandaan niyo mga kapatid, katulad ng buhay ni Jose, nung siya po ay nag-surrender, nung inalis sa Kanya, alam niyo yung inalis sa Kanya, yung Kanyang balaban, yung Kanyang kasuutan, that signifies His pride. Sino ba walang pride dito? Sige, taas ang kamay. Fried chicken. Lahat po tayo meron ito. Lahat po tayo. Kasi nasa laman na natin ito. Pero paano mo na magtatagumpayan yung pride na yan sa buhay mo bawat araw sa buhay mo? Kaya nga po, si Jose, nung surrender niya yung kanyang buhay sa Panginoon, naging maayos pa kaagad ang buhay ni Jose. Alam niyo po, 13 years na nasa painful, hindi po yung joyous process, kundi painful process ang naranasan ni Jose bago pa magkaroon ng katuparan yung pangako ng Diyos o yung pangarap ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo rin po, ngayon, habang isinusurrender po natin yung ating mga kahinaan, yung ating mga pag-uugali, yung ating mga plano sa buhay, o ano man pong mga bagay ito, dito tayo ngayon tetestingin ng Panginoon kung totoo ngang ikaw ay surrender. Ganito ba ang mga pangyayari? Habang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo yung aking pag-uugali, ang taas-taas ng pride ko, Panginoon. Lord, hindi ko kayang magpatawad. O kaya naman, Lord, ito po ang aking ugali. Kunting bagay lamang, Panginoon. Tumataas ang aking dugo. Naha-high blood ako at hindi ko nakokontrol ang aking sarili. Ialisin mo ito sa akin. Ito po ngayon ang sunod na gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi yung magmamagic si Lord. Okay, anak, sinabi mo, aalisin ko. Naging Santa Susan na o Santo Tony na. Hindi po ganon. Idadaan tayo sa proseso ng Panginoon. Okay, sabi mo, gusto mong maalis ang pride mo, eto ngayon. Padadalhan kita ngayon ng isang tao na kung saan ay kagalit mo. At titignan ko kung yung pride mo ay lulunugin mo. Yun ang sabi ni Lord. Kaya naman eto, testing! Sabi ni Lord, eto na yung kagalit mo. Tagal-tagal mo nang hindi binabati kasi galit ka nga eh. Nasaktan ka sa ginawa niya sa'yo. Eto ngayon, sabi ng Panginoon, titignan ko ngayon, anak, kung totoong ikaw ay sumurrender sa akin, nakita mo ngayon si kagalit mo. Nung hindi mo natis ang sarili mo, tumalikod ka at umalis ka, hindi mo pinansin.
Yun ba'y nag-surrender? Totoo bang nag-surrender yun? See or no? Hindi! Fake lang yung surrender niya sa Panginoon. Pero yung tunay nag-surrender ganito. Hindi pa niya nakikita, ibig sabihin ko, nung nangusap ang Panginoon sa kanya, okay anak, yung kagalit mong yun, puntahan mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Lord, ako naman ang nasaktan na. Ako ngayon nag-grabyado, Panginoon, ako ang hihingi ng tawad. Oo, ikaw ang hihingi ng tawad sa kanya. Kapag ito ay sinunod mo at ginawa mo, pinuntahan mo yung taong naging kagalit mo ng 50 years. Kawalan no? 50 years? Wala naman siguro ganon. Sabihin na natin 5 years na lang. Pinuntahan mo siya, humingi ka ng tawad sa kanya, yun yung totoong nag-surrender sa ating Panginoon. Maliwanag po ba? Even our plans sa ating mga buhay, ang nais po ng Lord, we have to surrender any plans. Yung plano mo sa buhay mo. Kasi ganito tayo ha. Pahingi po ng papel, Sister Mona. Please, yan. Tayo mga tao, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you, my God. Yung aking plano na kung saan, Panginoon, ay nasa Pilipinas, yung aking pangarap, Panginoon, isinusurrender ko sa iyo. Yung kahinaan, isinusurrender ko sa iyo. Pero ito, kapag lumapit ka sa Panginoon, dala-dala mo yung listahan mo at sabi mo sa Panginoon, Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Nakasulat na yung gusto mo. Ganito, Lord, sa 2012, matatapos yung aking mansyon. Sa 2000 ganito, uuwi kami at bibili ako ng Pajero. Sa ganito, Panginoon, matatapos yung aking anak. Kami po'y magtutour sa iba't ibang bansa. Ganon tayo mga tao. Pero sinasabi mo, Lord, I surrender everything to you. Gawin mo yung gusto niyo, Lord. Pero pagdating ng testing, yung gusto pa rin natin ang nasusunod. Knock, knock. Knock, knock. Pasensya na po kayo, hindi ako marunong mag-drive. Hindi ako driver. Kung kayo po ngayon ay medyo nababangga, magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Amen. Nais niyang alisin yung mga bagay na nakakahadlang upang yung kanyang plano sa buhay mo ay magkaroon ng katuparan. Pero ito yung tunay na pagsusurrender. God knows yung mga ambisyon natin sa buhay. Walang masama po. Hindi ko sinasabing masama, baka maya-maya. Hindi. Sabi ni Sister Susan, nagsalita kanina, tinawag, ambisyon ka, what may na lang ako. Hindi rin po. Pero ang nais ng Panginoon, if you really surrender your life to God, lalapit ka sa Panginoon, blankong papel, ibigay mo sa Panginoon, at ipasulat mo sa Panginoon, Lord, yung gusto mo, isulat mo, at yun ang maganap sa buhay ko. Yun ang tunay na pagsusurrender sa ating Panginoon. Pero po, katulad ng aking sinabi sa inyo kanina, hindi po ito madali. Kaya nga, anyone who come after me should deny himself. Alisin ang lahat ng mga bagay na nakakahadlang. At doon pa lamang tayo makakapag-take up our cross and follow Jesus. Amen. At sa pangalatlo na po, malapit na po tayo matapos. So po kayo mag-alala. Hallelujah. Minsan po ang nagiging hadlang kaya hindi natin matanggap yung kaligtasan ng Panginoon. Ayaw nating isurrender yung ating relihiyon. Naakala natin yung relihiyon na makakapagligtas sa atin. Mga kapatid, ang nais ng Diyos, ang sinimulan po sa atin na nandito, na kung saan po ay hindi pa naniniwalagan sa katotohanan ito. Hindi ang relihiyon ang napako sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako